Melody, maraming salamat. And welcome to Cayetano in Action. Ano ang iyong nirereklamo? Si Virgilio Villamar. Pipay, no? Ang tawag ninyo. Yes. Pipay. Okay. Since na best friend naman kami, magkainuman, magkabarkada sa lahat ng ano. Kaya lang mamatay yung... Since meron akong alahas na nakasangla ng 3,000, Japan Gold, 18 Gold, bali tinubos niya ng 3,000, sinangla namin ng 10,000. Ngayon, nagpunta sa kanya lahat, wala sa aking natira. Sinungaling. Nung time na ako'y naniningin, ayan na, ayaw niya na akong bayaran. Lagi niya akong pinagbabantaan, minumura, pinapayaan niya ako kung anong, sinasabihan niya ako ng baliw. Sinabihan niya ako na tubusin ko yung alahas niya. Tinubos ko. Tapos sabi ko, sige, tutubusin ko at bibigyan kita ng 1,000. Nung time na yon, bali, psychiatrist ako, kasama ko rin siya. Tuwing magkakabanggaan kami, binabangga niya talaga. Huling bangga niya sa akin, ang sakit talaga. Siya palabas, ako papasok, akyat na hagdan. Pagkabangga niya sa akin, may dala akong tubig, magdidilig ako. Pagkabangga niyang ganyan, sabay ganyan din sa akin. Napikon ako, pinuhos ko yung santapong tubig. Pagkatapos, hindi ko alam na may kutsi, knife siya na parang blade na Parang cutter? cutter. Okay. Pag ang bilis ko makyat, ano ko dito, pero hindi ako tumama dito, sa hita ako tumama. And then, ayaw tumigil, eto, patahi ko, dalawa. Deserve mo yan. Kung nasugatan So, talagang ka, nasaksak deserve mo mo siya? yan. Hindi ko siya sinaksak. Tinulak ko siya, nahulog siya sa hagdan. Sinungaling yan. Meron ba sasaksakin sa paa? Ano ko, tanga? Hindi talaga ako pumayag na hindi ko siya, ano, talagang pinaka-utay ko talaga. Na ano naman siya. Tapos, nag-probation siya. Last year lang natapos yung hearing namin. Kaya lang, eto, one team na naman. Ang gulo naman niya. February lang. Pinagmumura na naman niya kung sisirain niya talaga yung mukha ko. Babatuin niya pa ako ng bote, ha. Talagang nagkakasagutan na kami. Sabi ko, hindi ka ba tumitigil? Ano bang gusto mong mangyari? Sabi niya, kahit magka-problema ako sa'yo, gagawin ko. Pumunta ako ng City Hall sa probation. Sinabihan ako kung anong gagawin ko. Pumunta akong barangay. Pumunta ako sa mga pulis. Pumunta ka ng barangay. Ang hearing ng last namin hearing, hindi siya umatid. Sabi nung asawa ko, ipaglaban ko, kaya lang namatay na nga siya. Ang kwento ni Pipay, kaya nagkasakitan kayo, ikaw daw ay Nag-CR lang. nag-CR, oo. Tapos lumabas ka, nadulas. Tapos, ang nanay niya ay may kasama, I mean, correct me if I'm wrong, nagtatawanan, inisip mo na ikaw ang pinagtatawanan. Kaya binungangaan mo raw ang kanyang nanay. Totoo ba ito? Di, ang totoong nangyari, galing ako sa taas na nadulas ako. Ngayon sila mag-iina. Yung nanay niya nandun sa pinto, tsaka yung kapitbahay na. Talagang mga chismosa talaga sila. So, ikaw talagang pinagtatawanan? Ako, nakaharap sila sa akin. Yan, buti nga sa'yo, yan, buti nga. Ikaw, nadulas na yung tao, pagtatawanan mo pa. Yung nagkita daw kayo doon sa sari-sari store, yun yung Pebrero lamang. Pero nakulong nga siya. At ikaw, bahagyang sinisisi ka sa pagkasakit ng kanyang ina dahil sa kanyang pagkakulong. Hindi po, talagang may sakit na ang nanay niya. Matagal na po. Kasi masama ugali ng nanay niya. Oh? Ang asawa ko ang nagkasakit dahil sa kanya. Noon pa, magkaaway pa kami, may sakit na TB yung asawa niya. So, nung kayo nagkita doon sa sari-sari store, sino ang umuna? Bigla ka na lang nilapitan ni Pipay at binungangaan? Dumaan po siya. Daldal na siya ng daldal. Humahawak na ng bote na ibabato niya sa akin. Sisirain daw niya yung mukha ko. Isa daw ako ng pali. Melody, ano ang gusto mong mangyari? Gusto ko po talagang makulong talaga siya. Hindi na ito makukuha sa pag-uusap. Kasi namimiyasan. Ang dasal namin dito lagi sa Cayetano in Action ay sana'y pumunta tayo doon sa pinakamagandang solusyon. Okay. Anong pagkakaiba noong kwento na narinig niyo?
Bali po yung sa side ni Pipay, lahat ng mga sinasabi, di umano ng nagre-reklamo sa kanya na si Melody ay pawang hindi totoo. Kagaya yung pagkakasaksak daw sa kanya. Ang sabi ni Pipay, hindi ko yan sinaksak. Tsaka Tito Boy, yung dun daw po sa alahas, gusto lang daw kunin ni Melody yung alahas na wala daw siyang ibibigay na pera di sa kanya. Okay. Tingnan natin. Pakinggan ho natin ang kwento naman ni Pipay. Hi, Pipay. Hello po, Tito Boy. Narinig mo yung kwento ni Narinig ko po, Melody? lahat po, puro kasinungalingan. Sige nga, isa-isahin natin. Ano ang nais mo sabihin? Yung sa alahas po, pinasok niya po ako nun sa Green Hills para magtindera. Unang araw ko pa lang po, kasama ko po siya. Nakipag-away siya doon. Pinagsusuntok siya nung lalaki. Eh wala siyang pera. Meron siyang alahas na nakasanla na 665. Ngayon po, Tito Boy. Hindi 3,000. Sabi niya kanina 3,000. Sinungaling nga po. Sinungaling Okay. nga po. Ngayon po, tinubos ko po ng 9,500. Bakit kinailangan niya ng pera pagkatapos Wala ng po siyang suntukan? pang-medical. Ah, Ngayon po, okay. nung time po kasi na yon, medyo may ipon-ipon po ako noon. Yun po yung pinantubos ko. Pagtubos ko po ng alahas, binigyan ko pa po siya ng 1,000. So lahat-lahat, 10,500. Apo. Tapos ang gusto niya po mangyari, inaway niya na ako noon, Tito Boy. Dahil nung time na yon, para siyang nawawala na sa sarili niya. Inaway niya ako noon. Gusto niyang kukunin sa akin yung alahas. Sabi ko, bakit ko ibibigay sa iyo yung alahas? Nang wala kang ibibigay sa akin na pera, paano yung pinantubos ko? Doon po nagsimula yung alitan namin. Nagkusang loob yung iyong pagtubos. Opo. Dahil Okay. siya nga yung nagpasok sa akin nun sa trabaho. Okay, bilang pasasalamat. Opo. Magaling talaga siya gumawa ng change. Ako po yung breadwinner sa amin. Ngayon po, hindi na po ako nakakapagtrabaho. Kasi yung nanay ko po, inatake sa gawa niya. Nalaman po ng nanay ko na nakakulong nga po ako. Hindi, talaga may sakit na yung nanay niya. Matagal na po. Paano ko makakabili ng pampers sa nanay ko? Wala na akong trabaho. Hanggang ngayon, Opo. patuloy mong inaalagaan ng nanay. Opo. Okay. Siya, hanggat nakikita ko nakarata yung nanay ko, Oo. hindi maaalis yung galit ko Okay. sa kanya. Iba ang bersyon ng kwento niya. Pagdating naman doon sa encounter niyo, yung may tabo, tapos pinagtatawanan ng nanay. Sa Ano ang apartment po version mo? kasi nagkukwentuhan po sila. Pero yung mama ko po, stroke na po. Naglalampaso po siya doon sa daanan namin. Nadulas po siya. Ngayon po, nung nadulas po siya, nataon naman po yung kapitbahay namin tsaka yung mama ko. Nagkukwentuhan. Ngayon, bigla sila nagtawanan. Akala niya siya yung pinagtawanan. Pinagmumura niya yung nanay ko. Tapos mayroong isang bata na kapitbahay din namin na si nanay minumura ni Ate Melody. Ngayon po, nilabas ko po siya, kinausap ko siya. Ngayon, kinausap po ako ng asawa niya. Sabi ng asawa niya, huwag mong patulan. Sabi ko, sige, hindi ko papatulan. Ginawa ko po, pumasok po ako ng loob ng bahay. Naligo na ako kasi papasok na nga po ako. Paghakbang ko pong ganyan, siya galing ng CR nila. Sinalubong niya ako, dinanggi niya ako ng ganyan. Pagdanggi niya sa akin ng ganyan, di umarap ako. Pagharap kong ganyan, bigla niya ako napalo ng tabo dito. Pagpalo niya ng tabo, tsaka niya ako binuhusan ng isang timbang tubig. Pagbuhos niya sa akin ng isang timbang tubig, ngayon po, hinila ko siya. Kasi tumakbo siya pataas eh. Nahawakan ko pa niya. Paghila ko sa kanya, doon siya nasugatan. Sasabihin niya, sinungaling Tito Boy. Walang nananaksak. Ano yun, sasaksakin ko siya? O, yumuko pa ako para ganunin ko yung paa niya? Eh kung pwede ko naman siyang saksakin sa katawan. Hindi na patunayan sa korte na attempted homicide. Nauwi lang sa physical injury yung slight physical injury yung ano niya. Yung kaso. Hindi niya napatunayan na sinaksak ko siya. Tinatanong nga siya ng piskal eh. Lahat puro kasinungalingan. Nung unang hearing namin, sabi niya kutsilyo. Sumunod, ganito kahaba. Sumunod, cutter. Sumunod, ganyang kahaba. Sinungaling yan, Tito Boy. Puntahan natin yung huling pagkikita niyo. Yung huling encounter sa may sari-sari store. Ganito yon Tito Boy. Magkakabit po ako ng tarpaulin. Ngayon po, nakita ko siya. Pagkita ko sa Tarpaulin kanya... ng kandidato? Opo. Okay. Ngayon po, pagkita ko sa kanya, tinignan niya ako ng masama. Hindi ko siya pinansin. Paglapit ko po, umarap siya sa akin, ginanyan niya ako. Nagalit ako sa kanya kasi nagkakainitan kami eh. Pinoprovoke niya akong ganyan eh. E di syempre,
Ngayon po, yung sinasabi niya po na kung ano-ano yung sinabi ko sa kanya, sinungaling po siya. Pinapatawag nga po sa barangay lahat ng nakarinig na sinasabi niya. Sabi niya may testigo siya. Ayaw magsipunta, kapatid niya ayaw pumunta dahil sinungaling siya. Pero hindi ka raw sumipot sa hearing. Hindi, kaya hindi po ako nagpunta sa dahil nga sinungaling na po siya. So yung mga sinasabi na, di umano yung sinasabi mong siya'y baliw. Sa lahat ng sinabi niya, na 10 walang tumama, 11 lahat ang mali. Sinungaling lahat. Sinungaling niya. Kahit siya yung unang kita niya sa akin, sinigawan niya kung adik ka, patapon na yung buhay mo, tingin mo nangyayari sa inyo, o ano, ngayon, kamusta kayo, mahirap na kayo sa daga, nakakarma na kayo, yung pamilya ninyo, tingnan mo nangyari, ganyan-ganyan. Kami, magwaan ang buhay namin. Tingnan mo naman ang buhay namin ngayon, ganito-ganyan. Lumayo daw sila sa Teresa para makaiwas ng gulo. Hindi sila lumayo. Na ano sila, Tito Boy, na-relocate talaga sila. Bumabalik-balik lamang daw sila sa project. Alam niyang magkaaway kami, talagang sinasadya niya na pumunta doon dahil gusto niya magkapera. Alam mo ba, Tito Boy, na nakulong ako? Nagpiyansa yung ate ko ng 35,000, pinangutang pa ng ate ko yun. Nung magkalabas ko, nag-hearing kami niyan, sa probation ko, binayaran ko siya ng civil aspect, 15,000. Pinautang na naman kami ng pinsan ko. Hanggang ngayon, Tito Boy, hindi ako makabayad sa pinsan ko. Kasi nga po, gawa ng wala nga po akong trabaho. Mayroon pong time na pag may magpapalinis ng kuko, babayaran akong 50 pesos. Kinakagat ko na, Tito Boy, para kahit pa paano, makalimang customer ka man, 50 pesos, 250 pesos, may pambili na ako ng pampers na nanay ko. Ano ang gusto mong mangyari? Ayoko lang siyang makita. Hanggat nakikita ko siya, hanggat nakikita ko yung nanay ko, nagpa-flashback sa akin. Pero sana'y ituro tayo doon sa tamang direksyon. Pagpatuloy mo ang pagmamahal mo sa nanay mo. Maraming salamat, Tito Boy. Okay. Ibang-iba naman ang narrative. Opo, Tito Boy. Diba? Iba. Dalawang version. Ito yung isang example na napakahirap pakinggan dahil pareho pinaninindigan ang kwento. Opo. Ang tabayanan po natin, huwag po kayong bibitaw. Interesado po ako malaman kung saan pupunta ang kwentong ito. Magbabalik po ang Kaytana in Action with Boy Abundan.